Ako si Alan Double Alpha Alcedo. October 11, 2012. Araw ng Linggo sa Roma, Italia, sa residensya ng mag-asawang Italianong devoto ng Birhinsang Barangay o Our Lady of the Philippines, Dottore Macciole at Senyora Teste. Pagkalipas ng 20 taon mula noong 1992 na ang imahin ng Our Lady of the Philippines ay dinadala sa mga bahay ng pamilyang Pilipino at Italiano, hindi lamang dito sa Roma kundi pati na rin sa kalapit riyon sakop ng Italia at ibang bansa ng Europa katulad ng Switzerland at Germany, para ipagpatuloy ang debosyon kay Mama Mary sa pamamagitan ng Holy Rosary Crusade. Hanggang sa kasalukuyang taon, maraming salamat sa giya at tulong ng Birhinsang Barangay na napundar ang Barangay Sangvirin Family Trinity No. 1 sa Roma. Ang kabesa o head ng Father Unit ay si Brother Teddy Polintan, Son Unit Brother Clemente Elnas, at Sister Nelly Dayan naman para sa Holy Spirit Unit. Silang tatlo ang bumubuo ng pinakaunang Trinity at sa tatlong kabisa rin ito, pumili sila ng kanilang kabisa mayor na walang iba kundi si Brother Teddy Polintan. Pakinggan natin ang pagpahayag nila sa kanilang nalalaman tungkol sa istorya ng Our Lady of the Philippines o Birhinsang Barangay sa Roma. Since 1992 up to the present time. Si Mother Mary, Our Lady of the Philippines, sa Birhinsang Barangay, ay umabot dito sa Rome from New Jersey, USA since 1992 na dala ng mga Filipino immigrants doon from the Philippines sa pamumuno ni Brother William Banua, na kung alin ang nakikita nyo dito na frame na unang dinala nila, na una rin naming dinala sa mga bahay-bahay for weekly visitation ni Mother Mary sa barangay. But then, after 2 or 3 years, dumating yung mga bagong prayer book namin from New Jersey na nabago ang title ni Mother Mary from Birhinsang Barangay to Our Lady of the Philippines. So, the same year since 1992, sa aking pagkakalam, ayon din sa pagkakalam ng kumpare mo si Brother Clem Elnas, na related kay Brother William from New Jersey, na yung ding year na yung 1992, dinala yung malaking statue ni Birhinsang Barangay dito sa Rome para sa paternal blessing ng ating dating Pope John Paul II. Na kung titingnan po natin ang ating latest copy ng prayer book, makikita natin sa back pages yung paternal blessings ni Pope John sa life-size statue ni Our Lady of the Philippines na dating Barangay San Birhen na nakikita natin ngayon sa aming harapan. So, since that time, nagdala na ang mga tiga-America dito ng image ni Mother Mary, yung statue, na kung aling dinadala namin sa mga bahay-bahay. Meron dito na nag-visit sa Italian family na employer ni Brother Clem, na nag-stay dito ng 1 week, na ang original na nilalakad namin since 1992, statue, na pinangalanan ng Our Lady of the Philippines. After several years, since 1992, sa dami ng mga nagre-request ng mga Filipino family rito, hindi namin makakupan lahat dahil isa lang aming nilalakad. Hindi naman siyempre nagsabi yung isa, 2, 3, sabay-sabay mong hindi pwedeng hati-hatiin. So, nag-request ulit kami kay Brother Bill. Itong sila Brother William, regular naman silang napupunta rito sa Rome from New Jersey para
makita nilang personal kung paano ang aming ginagawa sa aming mission kay Mother Mary sa barangay. So, sa uling balik nila, nagdala pa ng 2, 3, 4 na mga statue upon request ng mga coordinators. At that time, isa lang kami, group. Minsan aakyat kami sa isang bahay, nagugulat ang mga host family dahil minsan 3 kotse kami, marami kami. Ang tradisyon nating Filipino, pag inakyat yung santo, kahit pa paano mag-prepare ka. Unavoidable. Yan ang ating tradisyon. Pero sa Amerika, ayon sa sinusunod nilang bylaws doon tungkol sa mission kay Mother Mary, hindi naman daw obligatory yun. Pero dahil sa tradisyon natin, nag-prepare tayo kahit pa paano. Dahil yan ang ating ugali. So dahil nga sa maraming nagre-request, ito ngayon, in the present time, we have 3 groups. 3 kaming grupo na naglalagat kay Mama Mary. So hanggang umabot na sa ibang part ng Italy, hanggang sa Germany, sa Switzerland, sa Venice, sa Turin, Milan, at lately sa Pilipinas. Last February, nandun si Brother Bill from New Jersey. Sana magkikita kami doon. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na umuwi dahil meron akong isang binigay sa kanyang interesadong maging coordinator din doon na mag-form ng prayer group na dinalan niya na kahit wala ako at nagdala rin sa Los Baños, Laguna. So, si Mother Mary, isang barangay, halos worldwide na ngayon. Para bang Lady of Fatima. Pero, isa lang, siyempre yan, Mother of Jesus. Siyempre, mga title, iba-ibang title lang. So, ganun kami rito ngayon. So, we are continuing our devotion to our dear Mary because it is a commitment for us all na hindi na namin pwedeng pintuan. Parang Clem, it's your turn. Tapos na, Brad? Salamat, Brad Pedi, sa yung naikwento sa amin, ano? At ngayon, napakinggan naman natin si Brad Clem Elnas, kung ano ang masabi nila. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Brother Clem from Dumaguete City. Dumating itong Mama Mary, hindi ko akalain na guest sila. Fiesta ng Colegio Pilipino, may pilgrimage ang group of coming from New Jersey, 65 sila. Dala na nila itong si Mama Mary at hindi akalain ni Brother Bill na mayroon siyang kamag-anak dito. Ngayon, pagkatapos ng kanta, nagkaroon ng program sa koledyo, nag-introduce na may bisita, ganon-ganon. Tapos nagulat ako na binanggit ang Bel Banwa. Sabi ko, teka muna, pinsan ko ito. Di naglakad ako, libot, kahit ang daming tao. Ang una kong nakita, ang mama ni Bel. Wala nang salitang namumutawi sa amin labi, kundi nagyakapan, nagiyakan. Kasi umalis sila sa Pilipinas 1972. At dinala dito, nagkita kami uli 1992. That is exactly 20 years. Nung nakita ako ni pinsan, sabi niya, ay mabuti pala nandito ka, naghanap ako ng mabigyan kay Mama Mary ng dahil para ma-spread ito dito. Sabi ko, di, mabuti. Tama-tama naman na, at the same time, member ako ng San Lorenzo Ruiz. Kinonsulta ako sa San Lorenzo Ruiz de Manila, Filipino Community in Rome, na sabi ko, namin, ni-affiliate na namin si Mama Mary.
Kaya noong una, ang madre namin na until now si Sister Digna Española, 25 years na ang San Lorenzo Ruiz community, nasa amin pa yung madre. At devoted din siya dito sa ano. Palagi yan sumasama si Sister Digna Diaz from Barcelona. Devotion din niya dahil sila ang ano nila ay Immaculate Conception. Immaculate Conception. Kaya every December 8, nandun kami sa house nila. Nagkaroon ng program, may mga grupo doong South American at saka mga Pilipinos. Kami nga, na mayroon kaming cultural presentation, minsan kanta, sayaw, kaya nakikihabilo kami. Yun, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang aming serbisyo. Naakyat namin sa Italian families. At saka itong aking amo, maswerte ako. Ito, nandito, 2 weeks ito dito, ni-request. Dahil noong November 1st, birthday ng kanyang anak, si doktor kahapon, kaya 2 linggo dito. Tapos sinabi na naman sa akin, Clemente, pwede pang ibalik sa Pasko. Sabi ko, titingnan ko, senyora, kung walang schedule si Mama Mary, dahil ito, after this, December 16, nasa kampanya nito, kay Senyora Rosa. Oo. Di sabi ko, pag medyo libero, ibabalik ko rin dito. Kasi siya, itong kwadro, medyo bago ito. Dahil nasira na yung dito, na ni Senyora, dinala namin, tapos sabi niya, ipaayos sana. Medyo mahal at sinyo, nasira na yung mga, sabi niya, kaya kung papalitan ito? Ngayon, sabi ko, Senyora, sabi niya, pre ako pa. Kaya wag ka daw ako mag-alaala. 220 euro ang kwadro lang. Bagong-bago. Bagong-bago. Bago kaya nga parang bago. Okay. Bagong-bago. Kaya, nagpasalamat ako. Tapos sa lahat ng kay Mama Mary, kung mayroon akong medyo kaunting problema, sawa ng Diyos, nagliliwanag agad ang isip ko. Oo. Nagliliwanag agad ang isip ko. Saka ngayon, talagang amin ipagpatuloy ang aming debosyon. Hindi na namin Maaari ba nating malaman sa kapakanan ng ating mga kapatid sa Pilipinas kung paano natin isinasagawa ang Rosary Crusade sa bahay-bahay? How do you conduct the Rosary Crusade? How frequent? Kung ilang beses sa isang linggo, isang buwan? Kasi ang ginagawa namin, tatawagan muna namin sa phone, tapos ko-confirm namin kung sadyang interesado sila. Kasi kinakailangan kasi yung si Mother Mary, yung request mo mahirap yung ipilit mo sa tao, o walang walang parang hindi Kinakailangan talaga i-request mo si Mama Mary through your heart na talagang pusang kailangan siya. Then pagka na-confirm na namin na itong family na ito interesado, pag-usapan namin yung araw. Anong gusto mo, Saturday or Sunday? Kasi si Mother Mary sa Amerika dinadala during Saturday. Kasi Sunday kako busy sila. Doon kako Monday to Saturday ang nila, Sunday hindi sila kasi nagpupunta sa mga ibang mga lugar, mga American, mga doon sa So, karamihan dinadala namin dito Sunday. Kasi yun lang naman ang rest day ng mga nagtatrabaho dito. So, kukunin namin yung pangalan. Ako, meron akong listahan na Mother Mary's weekly visitation. Lalagay ko sulat yung pangalan ng host, yung number, ganyan, yung address. Tapos, ini-schedule namin yan. Ngayon, yung schedule na na-confirm namin, doon namin dadala si Mother Mary. Hanggang sa ngayon. Pinadala nga namin, nabanggit ni Waring Clem pa rin sa mga non-Filipino family, mga Italian, mga amo ko, employer ko, dinadala namin yan. Ina-accept nila, basta Catholic. Sa ngayon, Brad, mga estimate lang dito sa Roma,
mga ilang kayang pamilyang Pilipino at isasali natin ng mga pamilyang Italiano na nabisitahan. Ay, hindi na namin matandaan sa dami. Pero ako pwede akong magbigay. Almost na lang sa nabisita. Yung amo ko rin. Marami, pwede lang mga employer namin. Marami. By the thousands na. Meron mo since 1992. At tuloy-tuloy yan. Walang patid dyan. Walang Every weekend dyan. Sa totoo lang, Dami naman. itong si paring Clem ko, kasi ito parang kapatid din ito. Kapatid sa devotion. 4 na beses kaming naging sa kasal nito, kaya sobrang pagkumpare namin. Si paring Clem ang talagang nag-initiate para ako'y mag-devote kay Mother Mary. Siyang nagamit. During that year, 1992, hindi ko matanda kung anong taon, mga ilang buwan pa lang sila, kung anong buwan, mga ilang buwan pala silang nagdilibot ng Mother. Tinawagan niya ako, pare, gusto mo si Mother Mary? Sino Mother Mary? Basta dadalhin namin sa iyo. Doon ako nag-start. Hindi ko na tinantanan si Mother Mary. Sa totoo lang, marami ng mga miracles o mga blessings na naibigay si Mother Mary sa pamilya ko at sa mga pamilya na dinadala namin. So, hindi na mabilang natin ang mga pamilyang Pilipino at Italiano na sa ngayon, di ba? Since 1990. Mayroon na tayong tatlong team, ano? Pwede bang malaman itong tatlong team na to kung saan yung kanilang operation sa Rome, no? Anong area? Dito lang sa Roma. Dito lang sa Roma. Halimbawa, sa team ni Bert Clem. Hindi, magkapare-pareho kami dahil depende sa mga kakilala namin. Ang kinili naman, that is based in Centro Filipino. Ang kinili, unan yan, pagdating sa Roma, ako ang kinuha ni Father Albert na magiging coordinator. Yung chaplain ng sentro. Oo. Ngayon, at sabi ko, Father, may akong grupo. Yung pwede kong hawakan 2 buwan lang. Mayroon akong may recommend sa inyo na karapat-dapat din na may kasamahan namin. Yun, si Nelly ang nirecommend ko. Hanggang ngayon, si Nelly na ang sa community. Ang Mama Mary sa Centro Filipino, exclusive sa different Filipino communities that we have already 50 Filipinos community in Rome alone. So ang ibig sabihin is si Nelly, siya ang nagdadala ng Lady of the Philippines sa mga communities. Ang ating mga Filipino communities dito na recognized ng sentro more than 50 Catholic communities. At siya siya. At kayo naman sa mga bahay-bahay. Oo, sa mga bahay-bahay. Ngayon naman, ang ginawa ni Nelly, pagpunta sa communities, hindi yun sa community lang. The members of the community, yun ang kukuha, yun ang magano tigi-1 linggo. Kukuha, ibalik doon sa community, saka ibalik kay Nelly. I-transfer naman sa ibang community. So, ang kanyang ginagawa ay bali para sa isang community at ang mga community members na lang ang bahala na transfer sa loob ng Pilipinas. Hindi ng 1 month, ganyan. Okay. Ngayon, 4 weeks. Importante ring malaman nila doon na sa ngayon na ganyan ang magandang nangyayari, no? Sa devotion, sa pag-spread ng devotion natin sa mahal na Birhen, sa pagsagawa ng Santo Rosario. Ano sa palagay ninyo ang dapat pang gawin natin o dapat pang idagdag natin para mas pa na mapalakas at mapalaganap ng gusto itong ating Birhen ng Barangay. Pasalamat tayo at mayroon tayong isang imahen na ang kanyang itsura ay talagang kultura ng Pilipino. Kultura, mayroon namang imahen si Mama Mary na sari-sari, no? Sa kanyang titulo kung saan siya nakapunta sa Mangalore, Lourdes, Fatima. Pero ito, galing sa Pilipinas at ang kultura ay nakikita natin sa kanyang larawan na naiukit ng isang leper na si Crisogono Domingo. Ngayon, tayo ay mga Pilipino at kung makita natin itong kanyang
larawan parang nawawala yung ating lungkot. At, di ba? Yung homesickness natin nawawala. Ngayon, ano yung gusto pa ninyong meron akong gustong Okay. proposal. Ito matagal na. Okay. Matagal na mula nung naging tatlong prayer group kami sa Rome. Lalo na na-spread sa nila sa Turin at saka sa neighboring cities ng Rome, sa Italy. Actually, during that time na isa lang ang aming nilalakad, itong si Brother Bill, dinesignate niya akong lead coordinator sa Italy, not only in Rome. Kasi Designated ka? Kasi sabi niya, pwede, ikaw sabi niya, marami kang kilala sa ibang city, pwede kang magpag-coordinate sa mga communities, sa mga ibang city, para makakapag-form tayo ng prayer group. So, dinesignate niya ako, verbal lang. Okay. Anong year yan, Brad? Anong year? Mga 2000. Okay. Pwede sabi niya, ikaw na ang bahalang mag-lead coordinator dito sa Italy at magkipag-coordinate ka sa ibang community, sa ibang city. So, si Mother Mary, ganyang nakarating sa Venice at saka sa Milan, at saka sa Turin. Pag sinabi ko sa kanya, Brother Bill, sa ganyang lugar, mayroong gustong mag-debut kay Mother Mary, kung pwede, padala mo kami ng image with all the materials, religious materials, at para maitala ko doon. So, ginawa niya yon bilang bawat biyahe niya rito, nagdadala siya, 2-3. Ganyan na nakapag-form kami sa Venice, at saka sa Switzerland, at saka sa Milano, Turin. Kaya kung anong ginagawa namin dito, ganyan din ang ginagawa nila doon. Kung ano ang mga materials na nando sa harapan nila, kanuha dito, meron 2 tablets na laid of Ten Commandments, yung crucifix, tsaka yung Mother Mary, Child Jesus, ganyan lahat ang mga prayer book dito. Yan ang ng Mother Mary. So, ang gusto ko sanang mangyari, noon pa, ganito. Samantala, upang madagdagan at mapalalim ang kaalaman sa doktrinang Kristiyana, sisimulan na ang pagsasagawa nito ng nasabing organisasyon. Pakinggan natin